guys, tuturuan ko kayo paano magpalipad ng drone ngayong araw na to. So, ganito lang magpalipad ng drone. Siyempre, una, set up muna natin yung drone natin. Ito yung RC1 natin. Kabit natin yung joystick natin. Yung joystick nyo nasa likod. Yan. Mga di nakakaalam. Pag RC1 yung remote, RC2, yan. Saka yung RCN1, detachable yung joystick. Pero yung mga remote dati, naka-fix na yun sa Mavic Pro 1. Set up muna natin yung gagamitin natin. Then sa power on, kahit ano unahin nyo, yung drone or yung remote, walang problema. Open ko na yung remote natin. Next, set up ko naman tong drone natin. Ayan. Ayan. Natin na open, alisin natin, wag natin kalimutan di alisin tong gimbal guard. Yan, alisin natin gimbal guard, kung kakalimutan yan. So halos lahat ng drone may mga ganyan. Then battery 1 muna kasi ito yung lagi kong ginagamit. So, lagyan yung number yung battery nyo kung tatlo yung battery nyo. Yan, pagka salpak ng battery, same lang, double click lang, una click, then second hold. Yan. Pagka gumana ng ganyan, yan, pwede na natin paliparin yung drone natin. Kapag lang natin sa patag na lugar, yan, naka maba na yung drone natin. Wait lang natin na dapat nakakonect yung remote natin sa drone. So dapat connected siya. Yan. So yan, nakikita nyo connected na yung drone natin. So kailangan lang natin lumayo kasi nakalagay dyan, take off with caution. So masyado kasi tayong malapit sa drone, nati-detect ng sensor. Para ma-take off natin dyan, layo tayo ng konti. Yan, lumayo tayo sa drone natin. So yun yung drone natin. Ito yung remote. So hintayin lang natin na home point update. Ayan, nawala na yung alarm dito sa taas kanina. Tapos narinig nyo yung home point updated. So yan, ibig sabihin naka-update na yung home point nya kung saan mo siya pinalipad. Once na kino-back home mo, babalik siya sa area ng pinagpaliparan mo. So yan, take off permitted na tayo. Pwede na tayo mag take off. So paano ba mag take off? I-hold down lang natin yung joystick. Pagka manual, pababang ganyan, pababa. So ganito mapakita ko sa inyo pababa na joystick, down. Tapos tingnan nyo yung drone. May alarm, check propeller installation. So pag una, para sa safety, check lang natin. So, pero okay naman yung natin, yung propeller natin, kaya check complete na. So gaya kanina, hold lang yung joystick, yung dalawang joystick down para mag take off. Makikita nyo yung drone umandar na. So para pataasin na lang yan, i-up lang natin to para tumaas. Kita nyo yung drone, lumilipad na. Medyo malakas yung hangin ngayon kasi tingnan mo, gumagalaw yung drone.
screen record lang natin tong ano natin. Yan. So, angat lang natin ng konti. Ngayon, gumagana na yung drone natin. Pakita ko naman sa inyo paano ba gumagana yung safety features ng isang drone, yung obstacle avoidance. So, check natin ha. Papupuntahin natin siya dun sa may net. Yan, nasa net na yan, oh. Yung net, kung madidetect ng drone. Yan. At muna natin konti. So, dapat madetect ni drone yan pagka pinagana natin yung obstacle avoidance. Pagka hindi na-detect, so ibig sabihin may problema yung drone natin or naka-off yung obstacle avoidance natin. So, check natin. So, pagka mag-check tayo, make sure na dahan-dahan lang ha, yung pagpapalipad natin. Yan. So, para yung dahan-dahan, ilagay natin sa cine mode. So, yung drone, pumupunta na dun sa net. Check natin kung madidetect. So, positive. So, na-detect ni drone yung net. So, hindi natin siya pwedeng pasulungin doon. Yan o, makikita nyo yung alarm. Nag-a-alarm. So, ganyan gumagana yung obstacle avoidance ng isang drone. Back natin. So, paano ba malalaman kung nakaset ba yung obstacle avoidance natin? So, ganito lang yan. Tuturo ko sa inyo. Punta tayo sa setting. Setting ng drone natin. Yan. O, sa safety. Punta tayo sa safety. Syempre. So, ayan o. Obstacle avoidance action. So, may tatlong option dyan kung anong gagawin mo. Bypass ba? Brake? Or off? So, ayan. Ako, lagi kong ginagamit dyan yung brake. Hindi na ako nag-ano sa bypass, di ko pa sinubukan, pero brake palagi ang ginagamit ko. Once na naka-off yan, dire-diretso lang yan sa net. Kaya mas maigi, buksan nyo yung safety ng settings nyo, check nyo kung ano yung naka-set sa inyo, kung naka-off ba, naka-bypass or brake. So ganyan gumagana yung obstacle avoidance natin. So kaya dapat maingat tayo. Okay? So ganyan yan.